So, eto mga sangkay, tingnan po natin kung papaano po naghahatid di umano itong si Madriaga ng sandamakmak na kaperahan mula po daw sa confidential fund ng ating Vice Presidente. No? Totoo kaya ito mga sangkay? Pambihira, no? Malalaking matitinding accusation po ito. No? Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Padami po tayo ng padami. Kaya naman ano pang hinihintay mo, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. So ngayon mga sangkay, eto na ang balita. Ayon po kasi dito sa pagpapatuloy o dahil po sa pagdinig ng House Committee on Justice, ibinalandra po doon mga sangkay ang detalyadong paglalahad ni Ramil Madriaga sa isang operasyong naganap noong December 20, 2022. So dito mga sangkay, Vice President na po si VP Sara. Di ba? Sabi dito, eto, basahin lang po natin binabasa lamang po natin. Ayan po mga sangkay. Sara called me and she said, Sir Ram, please coordinate with Colonel Dennis Nolasco. Meron tayong deliver sa San Pablo, Laguna, sa night strip at sa ombudsman. Yun po ang isiniwalat ni Madriaga mga sangkay. Matitindi to. But again, kailangan po natin ng proof, kailangan ng ebidensya tungkol po dito mga sangkay at alam ko ngayon, medyo sabog-sabog na naman po ang ating bansa dahil po sa mga issues na ganito. But again, hinahinay lamang po tayo. Huwag po tayo masyadong papaapekto. Okay? Tingnan po muna natin yung ebidensya. Ebidensya po muna tayo. Ako, mga sangkay, lagi ko naman yung sinasabi na hindi po tayo basta-basta bumabanat nang hindi po natin nakikita kung ano talaga ang totoo. Okay, ngayon, ayon po dito, mga sangkay, ayon kay Madriaga, inatasan siya ni Colonel Dennis Nolasco. Sino ba to, mga sangkay? Na magtungo sa central office ng Department of Education or DepEd sa Pasig, bandang 1:30 ng hapon, para sa tinawag na transport na kaniyang inilarawang bilang paglilipat ng malalaking halaga ng pera. Grabe no, kung mayroon pong mga sangkay, kung mayroon pong mali-maleta, ito din mga sangkay, mayroon din pong ganong klaseng eksena. Normal ba to sa Pilipinas? Yung pera ng taong bayan ay napaglalaroan po ng mga politiko? 'Di ba? Alam nyo, yung korupsyon sa ating bansa, hindi po ito matitigil unless palitan o ayusin po natin yung sistema na wasak dahil po sa 1987 Constitution. Ang pinakaugat ng lahat ng korupsyon, gulo ng mga politiko, at marami pa pong iba, dahil po yan sa 1987 Constitution na minadali na ginawa noon nila Corazon Aquino. Mga sangkay. Kita nyo ngayon, pati yung generation natin at ang mga susunod na generation, problemado dahil po sa sobrang pangit po mga sangkay na sistema. Pambihira. So ayon po dito, thereafter 4 large, sabi po dito, large dark bags were unloaded from the vehicles. So may binaba daw po na mga malalaking itim na mga bag. 3 large dark bags and 1 lighter colored and relatively smaller bag. Colonel Nolasco told me that each bag contained around 30 million pesos to 35 million pesos. Grabe. Grabe, no? Kung totoo man ito, mga sangkay, grabe naman yung pera ng taong bayan. Kawawang-kawawa po talaga yung Pilipinas kung ganito po laging nangyayari. Sana maging to sa mga politicians, no? Maging aral na kahit gaano pa natin kalakas, maaari pa rin po silang magiba at any moment kapag gumagawa sila ng kalokohan.
Hindi po talaga maitatago yung kahit ano pang bigat. Halimbawa po na ito, mga sangkay, kung totoo to, na paratang kay VP Sara, hindi po ito maitatago ng habang buhay. Malalaman at malalaman pa rin yan, mga sangkay. Si Madriaga, kung nagsisinungaling man siya, hindi rin po yan maitatago. Hindi po yan maitatago, mga sangkay. Lalabas at lalabas pa rin po ang totoong pangyayari o totoong sitwasyon, mga sangkay. Ang katotohanan pa rin po ay magsasabi sa takdang panahon at itinakda ng Diyos na oras. Alam nyo, sana nga po yung mga mai-elect po nating officials, yung may mga takot talaga sa Diyos. Yung totoong may takot sa Diyos. Kasi, as I can see, we can see naman it right now, guys, no, na marami po sa mga politician ngayon, mga sangkay, hindi po talaga totoong may takot sa Diyos. Ginagamit pa nga po ang Diyos para sa kanilang kalokohan. Di ba, makikita nyo ngayon, mga sangkay, Semana Santa, nagpaplastikan po yung mga politiko. Ginagamit pa po yung Diyos para po sa kanilang mga ginagawang statement na akala mo naman talaga mga matitino. 'Di ba? So I hope na lahat po, kung sana mga sangkay, do imposible. Pero kung sana lang pwedeng mangyari na itong mga politiko may takot sa Diyos. Yung mga leader na kung saan mag-aalangan na mangulimbat ng pera because may Diyos na nakakakita. Grabe. Sabi ni Madriaga, ang unang delivery ay orihinal na nakatakdang dalhin sa San Pablo, Laguna. Ngunit kalaunan ay inilipat ito sa Cabuyao, Laguna. Pagkatapos nito, nagtungo umano sila sa isang comedy bar na night strip sa Tomas Morato, na aniya ay madalas puntahan ng ilang alumni ng San Sebastian College of Law at mga opisyal na konektado sa Office of the Vice President or OVP. Ito, mga sangka, ito po yun. Ganito po siyang klaseng bag. Diyan daw po nilalagay yung pera. Ayan, 30 million to 40. Ilan ba yun? Nasa, 30 million to 35 million pesos. Grabe, mga sangkay. Ito po ay mga duffel bags. Delivery daw po. Di umano. Alleged. Mula daw po ito kay VP Sara. So, alamin po muna natin kung gaano katotoo ito. For now kasi wala pa pong labasan ng mga ebidensya. Mga paglalahad pa lamang po ito ng mga impormasyon sa affidavit po ni Ramil Madriaga. Pero ano po ang inyong opinion tungkol dito? Ano po ang inyong masasabi? Talaga nga bang guilty na ang ating Vice Presidente? O isa lamang po ito gawa-gawang kwento para sirahin si Sara Duterte? Comment down below ano pong inyong mga opinion. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.